weekly stock commentaries where I share my personal opinion and insight of what's happening on some of the stocks listed under the Philippine stock market. If you want exclusive investing related contents in the Philippine stock market, check the pinned comment. So earnings season ngayon, no? Second quarter. Lalabasan na ng mga report. So we'll see. Sino yung mga companies pa rin yung magaganda. The first one, BNCom. So BNCom, tinatapik ko to on my Patreon last year. And no, medyo nag-rally siya. Okay. I think the stock is undervalued. Okay, during that time na tinatapik ko. So still trading below book value, hindi pa to nagre-report na kanyang second quarter. Pero nag-report na to na kanyang statement of condition, no? Balance sheet condition. And it seems baka nag-grow sila ng Q2, no? Kasi nag-improve yung nila, ROE. Ayan, no? So from 10.9 naging 12.58. So there's a high chance na grow to ng Q2 and NPL still very healthy and still trading below book value, no? Ayan, 21.91. So 10. So pumunta siya doon. So malit na to na bangko pero affiliated siya sa San Miguel. Ang San Miguel malakas umutang yan. Okay. So para po na siya sa kanyang book value, no? 100% na upside. So wag tuloy-tuloy na malakas umutang ang San Miguel and maybe ginamit nila to sa vehicle unti-unti. Di ba? Maring lumaki rin to at some point. So 14.7 billion in market cap. Dati parang ganyan lang si AUB. And we look at AUB now. Promoted na siya sa mid cap index. Nag-grow din siya ng nag-grow na bangko. Nasa 70 billion na siya. So, kung tuloy-tuloy yung growth ni BNCom, baka maging ganyan din siya. Di ba? Disappointing lang this year, hindi sila nagtas ng dividend. So, baka may special dividend. Kasi minsan may mga ganyan yung mga bangko eh. AUB pala to, no? So, BNCom, ito, 2025. So, to, no? Similar lang siya nung last year. Pero, yun nga, mamigay ng special dividend. So far, yung banking sector, na-challenge sila sa Q2. You look at the big three, BDO, BPI, Metrobank. Lahat sila nag-decline sa Q2. Therefore, nag-end sila flattish ng first half. Si China Bank yung nag-grow, no? Still growing double digit ng first half. AUB is flattish and BNCom pag ito nag-grow din to, baka ito yung mapansinin na bangko, no? Yung mga growing na bangko. Number 2, STI, Education Network Operator, experienced steady accumulation as market players position ahead of nationwide opening of the academic school year. So, STI this year is medyo flattish din, no? Ayan, 1.6, 1.6. So, mostly ng mga, ngayon, educational stock. Flattish sila, no? So, even them na supposed to be resilient, may demand, nahihirapan din on the current economic environment. So, nag-report ng GDP, recently ang Pilipinas. Below 2.5% ata. Ang lupit mo talaga, BBM. So, STI, ayan, no? So, wala siyang sentiment sa ngayon. Number 3, BRN. Mindanao Focus Real Estate and Infrastructure Player. Advanced Development Thailand for its commercial, residential estate and cold storage project. So, BRN, nasa to? Property sector, pero may makakaiba siyang project like coconut plantation, may rin siya related sa water, meron din siyang related sa yung nag-i-scan ng mga export ng agricultural product, ganyan.
So, BRN, ayan siya. So far, natin mag-materialize yung mga ano na ito eh. Yung mga project niya. Ayan. And, malas tumutang. Mas din siya mag-issue ng preferred shares. Minsan namimigay ng dividend, pero most of the time hindi. No? Regional economic expansion and steady housing demand outside Luzon, wala na. Yun na lahat ng strategy ng ngayon mga developer eh. So, mag-uunahan sila ngayon sa outside Luzon. Kung may demand, we'll see. Wala pa gano'ng nagre-report na property stock. Si Shangri-La ata nag-report ng growing na Q2 pero nanggaling yun sa challenging na 2025 so natural lang na yung mga na-challenge last year. Potentially ba mag-rebound this year. Help cushion performance or operating performance against elevated national interest rate environment. So it's sa ulo ngayon nung di ba, BSP ang gagawin nila. I believe pati yung jobless, no? Pumitik din ata siya, paangat, combined with inflationary pressure plus low GDP, mukhang interest rate hike na naman yan. Almost guaranteed. Number 4, San Miguel. So, nag-press release na to and I believe flattish sila, no? Pero nag-declare to ng higher dividend, no? Surprisingly. 0.77, 0.50 na last year. 2.50 lang. Okay. So, ito yung kanilang press release. So, ayan, 2% increase in first half revenue. EBITDA, nag-decline ng 1%. While operating income and net income both is 4%. So, flattish or declining a little bit first half. Ang salary daw is yung food nila is still okay. Ayan. Yung beer nila, ito yung nag-slip ng revenue, elevated inflation, weaker peso. So, international operation, ito yung nag-decline. Disruption in Middle East, daming Pilipino dyan di ba? Manginom, okay. Beer operating income fell 11%. While net income declined. So, yun yung salary, no? Kanilang beer segment. Spirit, GSMI, looks like nag-decline din sila ng Q2 a little bit. Pero up pa rin sila ng first half. Ayan, 3%. Na yung mga manginom, normally, yan bear month yan. Bear month yan gumagastos para mag-inom Di ba? So, FB. So, ang FB, malaking company to. So, siya, ayan, 288 billion. So, malit lang yung kanyang free float kasi. So, hindi niya satisfied yung requirement ng PSEI. So, sentiment, pabagsak. Kahit nagtaas ng dividend. Number 5 is Westbank. Recorded strong trading interest at its high yield consumer loan and credit card portfolio delivered expanded net interest margin. So, ito, nag-press release na rin nata to. So, tinanong to sa akin recently. It looks like nag-decline din sila sa second quarter. Okay. I-compare ko siya with my historical data. So, ang kanilang pre-provision operating profit is up by 30%. Pero, in reality, mga bangko, kailangan nila mag-provision. Especially kung mataas yung kanilang NPL ratio tulad ng East West Bank. Kasi ang East West Bank, more on consumer banking, credit card, papautang sa mga consumer. So pag humina economy, naipit yung mga consumer, mga ganitong bangko yung unang tatamaan. So nagtaas pa rin sila ng dividend ata nila this year, pero I think it will be a challenging environment din dito kay Swiss Bank and still or also trading below book value. Na trading siya way below book value kasi andun yung risk ng mataas nilang NPL ratio. So 36
11.52. Ngayon kung kaya nilang makakontrol yung matas na NPL nila and continuous yung profit growth, doon siya undervalued. Pero sa ngayon, hindi siya growing, di ba? Number 6, Embraer. Sustain investor due to high dividend yield expectation. Interest rate hike. Wala na. Correct na lang yung mga REIT. So, Embraer. So, medyo, kasi to bugbog na yan eh. Tulad ng, RCR, tsaka A-rate, tsaka C-rate na pinipitik. Eto, mahirapan ako mag-correct kasi nga matas na yung yield niya. And nabugbog na siya. And so far, nagde-declare pa rin siya ng higher na dividend rate compared to last year. High occupancy rate across its BPO focused commercial towers na BPO. Very susceptible yan sa AI. Pag nag-full blown yung AI, I think madaming matatakis na BPO, blah blah blah. Bahala na sila paano sila mag-adjust, no? When that time happens. Number 7, FILRT. The only REIT in the Philippines na gumagawa ng press release kapag nagde-declare ng lower dividend lower dividend rate. So ayan 0.06 0.062, di ba? So mababa na naman siya. And the classic FILRT move, gagawin nila yan ng press release na ay na magbasa niyan. Okay. So far wala pa ring magandang nangyayari sa rental properties neto. The REIT is focused on green certified building upgrades to attract conscious corporate tenants. Titingin ba sila sa kanyan? Di ba? Number 8, Axelium. Active trading volume supported by growing export demand for premium. So, napapansin ko, lahat ng nag-export ngayon, ang lalakas nila, no? Kasi nga, malakas yung dolyar. Ito, di ba ito nagre-report? Pero, I think, baka ulit to, no? Maganda ulit yung re-report niya. So, Axelium, 2.9, ito lang na valuation na ito. So, medyo naging interesting na to, no? 10.9 billion. 2.6. Pwede, no? Medyo okay na. Favorable international demand dynamics help offset localized supply chain overhead and shipping cost fluctuations. Number 9, another exporter, Sirtec. Semiconductor assembly and RF technology. So, kumusta yung nito? Naalala ko tong stock na to nung newbie ako, hinayip to eh. Dami na ipit dito. From as high as 60, no? 1 peso na lang siya ngayon. Wala may mga naibig dyan, mga nag-quit na sa stock market. So far, layo na lang correction niya, baka may na to, no? Baka may, na daw yan, turn around play. So, nakaano ata to, in USD. So, exporter, growing. Increased demand for wireless broadband components and automotive electronics provided revenue support. So, we'll see kung yung momentum nila. Number 10, MRSGI. Maganda yung Q1 nila. I'm not sure sa Q2. Minsan maganda, minsan pangit. So, hindi pa ganun ka-stable kasi yung performance nito. But Q1 nila, okay siya eh. So, ito yung Q1 nila. Best quarter nito lagi is fourth quarter. Revenue still growing. Okay. And valuation niya na lang is 3.4 billion. So, medyo cheap siyang tignan, especially kung mag-grow siya this year. 11, dito, announce a strategic operational shift to increase capital investments in... Dito, Di pa kayo nakakaano sa nyo. Internet, nyo. Mobile internet nyo. Nangiti-AI na kayo. So, wala to. Again, para sa akin, dito, it's too late na pumasok dyan sa telco business. Okay? So, layo ng problema nito. Dito, yan no, grabe. Mga negative dito.
Pati yung loss nila lumalaki. Alco, sustainable real estate developer, art plan, strong financial expansion. Wala to. Isa to sa mga struggling ngayon na ano, property sector. Yan sa ESE and makiutang nito na have yet to materialize yung mga inutang niya dati. So far, okay yung Q1 nila, no? Number 13, PPC, Industrial Gas and LPG Supplier, strong earnings growth trajectory backed by solid revenue expansion. So si PPC, kung sa kanyang LPG business, nagbibuild din to ngayon ng kanyang investment portfolio. Na itong PPC, matawa akong tinatopic sa aking Patreon. So, PPC, kumusta ba to? Nag-grow ata siya ng Q1. Ngayon, kahit maganda yung takbo ng kanyang LPG, kung yung kanyang investment portfolio, mga pinagbibili niya doon, bumagsak yung stock price, di ba? Medyo mayari to. So, growing siya last year. Ayan. In first quarter, flattish. So, nag-press release na siya and growing daw siya ng first half, no? Ayan, growing siya ng revenues up 3.5%. Net income steady, so ibig sabihin flattish. Ang growth driver pa rin nila is yung kanyang LPG business. And again, yung kanyang investment portfolio, tututukan nyo rin yun. Kasi lumalaki na siya ng lumalaki. Kaya hindi rin siya tatas ng kanyang dividend payout para bumili siya ng bumili ng niya, stocks niya. Doon siya investment portfolio niya. Okay. Number 14, DDMPR. So, DDMPR, I think, medyo tumatas yung kanyang dividend rate. Despite walang or actually, nagre-recover lang, no? Well, yes, tumataas siya. Ayan, 0.024. Mas mababa pa rin siya compared nung yung pre-Pogo na Exodus. Okay. But the good thing, ayan, no? Tinatas niya, onti-onti. And may issue pa rin natin siya sa kanyang occupancy rate. Still not that attractive. So, DDMPR, just like FILRT, malamang, ayan, walang sentiment. And number 15, Vita. Sunod-sunod naman yung bagyo. Mayayari na naman to. So, wala pang suporta sa mga agriculture, yung current admin na yan. So, feeling mayayari na naman to this year. Diba? Yung mga takbulan na. So, again, Vita, very erratic performance nito. Minsan, okay. Then, biglang di magiging okay. And yung may inutang nito, also, have yet to, materialize.